Okay, now next natin, no? Now, in your LX class, na-encounter nyo itong setup na to. Ito, yan, no? Yung voltage na 20 log of V2 over V1, no? Now, our next note is the one that separates your LX and comms natin. Okay, bakit sir? Ito po yun eh, no? So, ito po, yung most likely na ginagamit na natin sa communication natin, no? So, let's have our note number 2 po natin. Okay? At ano po yung note na yan, sir? Ang sabi nga natin, in any, okay, in any dB measurement, okay, in any dB measurement, ayos ko lang to, iya, no? So in any dB measurement, yeah, okay, dB measurement, there must exist, okay, there must exist, there must exist a, okay, reference, no? Okay, so reference level, yeah, all right. Okay. So, yan. Okay, no? So, kasi yan po, no, yung karaniwan na hindi na natin sa LX, no? So, ito po kasi pang comms talaga yan. Okay? O sige nga, recall nga natin no, yung mga reference unit na yan. Paano po ba yan, sir, no? So, if we have here a DBM class, no? So, paano ba yung DBM natin? So, meaning, that is your 10 log of a power level expression all over, so, all over 1 times 10 raised to the negative 3. Teka lang sir, no? Kaya po ba 1 milliwatt yan? Kasi ang nakalagay po dito is M. Yes, di ba? No? So ganun lang siya pag chinek natin. Kaya kita nyo, no? Kapag yan naman po ay chinek natin, let's say for example, no? Ang gawin natin sa kanya is dB mu naman. Okay, so kinopya ko lang siya. Tapos, okay, and this time, no? Sabi nga natin no? So we have that dB mu. Okay, di ba yung mu natin, ginagamit natin kapag micro no? So for that meaning, that is 1 times 10 raised to the negative, iyon, 6 po natin. Di ba, no? So ganun lang siya, di ba? Sir, how about naman, let's say for example, okay, so sabi naman natin, this time, let's have dBF. Di ba? No? So ano naman yung F natin class? And you're very familiar with the F natin, di ba? No? So if that is your dBF, so femto. Di ba? No? That is negative 15. Iyon, kita no? Di ba? So the idea is that, sabi nga natin no? So kung ano po yung naka-stipulate dito na subscript natin, yun po yung magiging denominator natin sa kanya. Okay? So ganun po yun no? So kapag chinek po natin. So teka lang arrange ko lang muna. Ayos natin, ilapit natin para kasya yung isa pa pag in-screenshot nyo. Yeah. Okay. Yeah. All right, no? Now, another class. So, syempre, no, how about sir the other one? So, DBW. Yeah, no? So, teka lang sir, no? DBW parang di ata tayo familiar dun sa DBW na yun, no? Kasi yung iba femto, pico, nano, pero DBW, paano yung DBW natin? Definitely, that is simply a power level expressed in okay, 1 watt natin, no? So, sir, parang wala nangyari, 1 watt lang. So, as we go on, makikita natin yan. So, just remember again, the concept, ayan po, no? Ratio, two values, same dimension. Yun po yung reason kapag chinek po natin siya. Okay, so makikita po natin yun, no? So, for that, sabi nga natin po, class, so iyan, no? Yung mga power level natin. Now, question, sir, napansin namin to the negative 3, to the negative 6, to the negative 15, puro negative, sir. Pwede po ba ang mangyari dyan, sir? Limbawa, ito, no? So, we have your DBK. Tapos, yung DBK natin, no? Ayos ko lang. Yung DBK po natin is 10 log of a power level expression natin all over 1 kilowatt. Pwede ba yan, sir? Aba, syempre, pwede po yan, no? Okay din po yan, no? Accepted po yan. Teka nga, sir. Bakit puro negative yung pinaka-denominator natin or simply 1 watt lang? Because of this reason, class, no? At ano po yun? Now, sabi nga natin, since the received signal, okay, is of low, okay, values, no? Ganun pala. Kaya pala yun, no? And what is the reason, class? Ibayin ko yung kulay, no? And what is the reason? Sabi nga natin, the reason is due to, okay, loss. Okay, and yung next topic natin, which is the okay, noise natin. So yun pala yung reason, kung bakit mga naka-negative po yung denominator natin. No? So pwede naman yung kilo, yes, we can use that, but in our practice, so syempre, ito po talaga yung
gagamitin natin. Kasi all of them are the one pertaining at the receiver side po natin. Diba? No? So at receiver side po natin yan, no? Ini-implement. Okay? Alright. So sige, screenshot natin. Right? Screenshot. Okay, now, next po natin. Sir, isa pang napansin namin, DBM, DBMU. So, syempre, sure ball to na power no? How about the voltage? Meron din po ba sa voltage yan sa current? Sa current natin class, not much use kasi pagdating sa current, so most likely sa transmission line po natin may encounter yan, no? So yun, pag-dinis sa inyo ni Sir yun, no? Now, in here, sabi natin class, no? So pagdating naman sa voltage natin, pwede rin naman, no? So let's say we have your DBMB, okay? So DBMV, okay? So that's simply equivalent to your 20 log, syempre, of a voltage level expression, okay, all over, okay, 1 millivolt. Iyan. Okay, no? So pwede rin po yan. Okay, that designate a voltage po natin. Okay, so ganun po yung idea niyan. No? And since nabanggit na po natin yan, class, idagdag po natin dyan that your 0 dBmV, okay, is the standard. Okay, the standard, okay, standard CATB. Pangit, isa pa. Yan. Standard CATB or cable TV, no? Of course, pertaining to an analog. Okay? So that is the standard CATB receive signal. Yun. So bakit ganun sir no? Kumbaga ginawa siyang 0, parang wala nang value yan. Sir, meron po yan, no? So meron po yan, no? That is equivalent to 1 millivolt, no? Bakit nga po ganyan? Kasi nga, no, yung iba anong ginagawa no? So anong ginagawa nila diyan? Ayan, no? So isang pinto lang magpapa-connect, tapos is-splitter. Yan, no? Tapos pagdating dito, yan, is-splitter na naman. Yan, no? 'Di ba, no? Isa lang nagbabayad, isa lang nakakunog pero hati-hati no? Lugi yung company. Yan, no? So kaya 'yun po no. Sir, 'di ba eto nag-i-introduce po ng loss yan and hindi na maganda yung reception yan. Punta ka lang ng Raon o kaya ng Ace Hardware no or DIY. May mga signal booster doon, pwede na, 'di ba no? So kaya 'yun po no. Pero syempre sa digital hindi na po natin magagawa yan no kasi may mga digibox na po na naka-set up. So for that, sa analog yung po yung nangyayari no. Kaya that's why dinidesign po yan na 0 dBmP, yung standard CATB natin. Okay? Okay. So yan po siya no. Right? Okay. Okay, next natin. So let's have note number 3 natin class. No, number 3 no kasi ito ay yung kanina 2. Okay, let's have our note number 3 natin. Ayan, no, ay sorry. Angat ko pa. Hindi pa na-screenshot yan. Yan, okay, no? So paano naman sir sa note number 3 natin? Now, in our note number 3 class, sabi po naman natin diyan no? So dB, yun no? dB cannot be converted, no? Be converted or cannot be converted okay to any. Okay, so kahit saan no to any okay reference level. Bawal po 'yan, no? Invalid po 'yan, no? So we cannot convert a decibel to any reference level po natin. Yo, okay? For example nga sir, of course, no? Let's say for example, no? If you have your dB and you want to convert it with dBm, definitely hindi po uubra yan, no? And that is definitely invalid po. Mali po yan, no? Even vice versa. Ibig sabihin, no? So yung dBm, no? Yung dBm, i-convert mo sa dB, hindi po pwede yun. Okay? Okay. Now next natin, no? Decibel. Okay, co-convert natin kay dBf, no? So dB femto natin, of course hindi po pwede yan, no? So bawal po 'yon. Okay? So unless sabi nga na even vice versa. Yo, no? So teka lang sir, baka naman pwede pag nagsimula ako kay reference no? Bawa dBW. So dBW ko-convert natin into a decibel natin. So pwede rin po ba 'yan or even vice versa natin? And again, sabi nga po natin, bawal po 'yan, no? So hindi po pwede 'yan. Right? Okay. So again, we cannot convert no a decibel to any reference level. So question, bakit hindi pwede sir? Tignan po natin. Sige, screenshot muna to. Yan, yung part na yan, screenshot. Okay, na-screenshot. Alright. Now, bakit hindi pwede? Class kasi pansinin nyo, no? Etong mga reference level natin, naka-fix po ang denominator niyan. No, those are fixed denominator value natin. Okay? Naka-fix po yan, class, no? Yung mga yan, hindi po nagbabago. Kapag M, syempre to the milliwatt po ang denominator. Kapag femto, to the negative 15.
But as you take a look at this setup nating klase, no? So we have 10 log of P2 all over P1. Yung P sub 1 po natin can be of any value. Pwede pong any value yan. Kaya hindi ka pwede mag-convert. Okay? Kasi for that, pag DB, yung P1 mo can be of any value. That is one reason. Another reason natin, class, anong sabi nga natin? Ano napansin nga ulit kanina? Lahat ng unit na yan is ano? dB. So meaning it's not, kapag may decibel ka, you're not sure whether you are referring to what? You are referring to a power, no? Yan ba ay voltage? Or yan ba ay referring to a current natin? Yeah, no? So kaya hindi pwede, no? Mag-convert ng decibel into ano, reference level or vice versa. Okay? Okay, so siya, no? Okay, now next natin. Okay, sir, how about the operation? Yeah, no? So baka naman po pwede yung operation niya, no? So tignan po natin dito, no? So for the operation naman, class, so inano ko lang, no, para hindi sayang yung space. Okay? So tignan natin in terms of operation. Okay? Now, if we have a dB plus or minus dBm, okay, so yan po ba ay valid? And the answer is yes, no? Valid po yan, no? Pero mamaya i-analyze natin maigi, no? And what is the carrying unit for this one? And that is the ano, okay, dBm. Okay? Ganun po 'yun, no? So again, if we have here a decibel plus or minus, let's say for example, dB mu. So is that allowed? So sabi natin yes, no? And again, the carrying unit natin is the ano, dB mu. So ibig sabihin ng carrying unit natin is the reference level. Di po ba? No? Ganun yun. No? Okay, another thing. Let's say for example, we have here your dBW. No? So dBW plus or minus, no? dB po natin. So pwede po ba yan? The answer is yes. No? Pwede po yan. And again, the carrying unit is the reference, okay, level po natin. Yan. Okay, no? So ganyan po siya. Mag-check po natin. Right? Okay. So for operation, pwede po siya. Yan. Okay. Okay, next. Sir, how about naman, ang gagawin naman po natin is conversion. Conversion of a reference level to another reference level. Is this one allowed? And the answer is yes, valid po yan. Okay? So paano po ba yan, sir? No? O, sige, paki-screenshot muna. Ayan, nandiyan po yung operation. Right? Screenshot. Okay, no? So na-screenshot natin. Okay, so puntahan natin 'to. Sir, kung valid po 'yan, no? If that is a valid, so charge ko lang. Yan, okay? So charge ko lang. Yan, okay? Yan. Okay, if that is valid, sir, paano ba 'yung gagawin natin? Okay, no need to copy this, ha. Pakita ko lang po. No need to copy this syempre, no? So kasi 'di ba ang gagawin mo diyan, since ang dBm nga natin no, ano nga po 'yung formula niyan? That is 10 log of a power level po natin all over 1 milliwatt. No need to copy this, pakita ko lang no. So to get the power level natin, syempre, whatever the value of your dBm, i-divide mo ng 10. After na i-divide mo ng 10, syempre mag-anti-log po tayo. O, 'di ba? Kasi nakalog 'yan no. Then after that, gagawin natin, no, although alam natin shift solve lang no, multiply ng 1 milliwatt, so we have your power level. O, after mo na shift solve 'yan or for that, gagawin naman natin. So lalagay mo dito yung power level, then lalagay mo dito 1 microwatt, tapos maglo-logarithm ka, no, 10, isa pa, no, 10, tapos dB mu na siya. Okay, ganun no, pero tedious pa, class, no, haba pa niyan. Okay? O, sige, no. So of course, pakita natin yung shortcut. Ayan, no? So yung shortcut, wala po sa internet yan, saka sa libro, no? So sa atin lang yan. Di ba? So paano po ba yung pinaka-shortcut na yan, no? Okay. Now sabi natin, kung that is an M, kung yan po ay M, di ba naka-raise to ilan yan? Sir, negative 3. Okay, tignan natin kung siya naka-raise. So that is your 3. Tapos ang mangyari, papunta siya dito. So that will be the minus. Okay, ima-minus po natin yung mu. Saan po siya naka-raise, no? Sa 6. Okay, so kaya yun, 3 minus 6. Pero yung absolute class yung kukunin natin, ha? So kaya 3 minus 6, that will be dapat negative 3, no? So syempre 3, absolute nga siya. Okay, what does it indicate? Kasi pag ito po ay nagamay natin, sisiw na lang yan no? So ang mangyari pala diyan, ang ibig sabihin, if you want to convert a dBm, okay, to a dB mu, that will simply be plus, okay, 3. Okay, ano yung 3 na yun, sir, no? Yung 3, ilalagay mo dito yung 3,
Ano nga yung pinagbabase ng tree natin? Yung mga zeros natin. So for that, IU, no? So plus 30 lang pala siya. Yan. Okay, no? Eh sir, pwede po ba to yung vice versa natin, no? So teka, ayos ko to, no? So pwede po ba yan sir na DBM to DBmu or even vice versa po? Pwede. Pwede yung class eh, no? So for that, ang mangyari lang pala dito, if you want to get the value of DBM, so given po ang DBmu natin, lipat sa kabila, minus, isa pa, no? So minus 30 po siya. Yan. Okay, no? So for that, yan na po yung formula natin. Okay? Yan siya, no? Yung pinaka-formula natin. Alright. Okay. Now, teka lang sir. How about, next naman, no? Sige nga, how about a dB mu? Okay, ko-convert natin, no? So dito ko sa taas lagay. Ko-convert natin sa dBf naman, no? Or dB femto. Yan, no? Di ba pag mu natin, naka-raise sa ano, no? Naka-raise po to sa ano? Sa 6. Okay? And then for that, ma-minus po natin yan. Yan, ano? Ma-minus po natin yan. Okay, and this is to the ano po, no? 15. Yung femto 15. What is 6 minus 15? Sir, 'di ba 6 minus 15 po natin? So that is ano, no? 9 po siya. Yan. Okay, no? 9 po yung nakalagay sa kanya. Okay, so for that, therefore, sabi nga natin, okay, sir, no? So we have here your DBF pala. Okay, given ang DB mu natin. So gagawin lang natin diyan plus 9. Anong i-9 natin, sir? Lalagyan mo na 0 sa dulo. Ayun, no? So plus 90 lang siya. Okay, so ganun lang pala no, yung diskarte sa kanya, no? So pula ng konti. Iyan, okay, no? Now, if you want to get the DV mu naman po, no? So given ang DVF natin, so that is your DVF minus 90 naman siya. Iyan, okay. So anong napansin nyo klase, no? Ayan, no? So you can definitely, no? So have some conversion, okay, from this one class. Kagaya na ito, no? So DV mu ang pinapahanap, given DVM, o D plus 30 ka, so dito naman, no, DB mu ang pinapahanap, given ng DVF, minus 90 naman siya. Okay, so pwede po yung ganun setup natin. Okay? So for that, ayan po, no? So, a class, do not take it literally, ha? Baka mamaya, sir, teka, reference level yan plus a constant, di ba mali? Again, do not take it literally. Ginawa kasi po natin yan as a shortcut. Okay, so kaya ganun po yun. Yeah. Okay, no? So again, ito po ay even, vice versa. Okay, so paano? So vice versa at saka valid po yan. Yeah. Okay, so siya, no? Right? Next natin. So how about, let's say for example, no? Sir, DBW naman, kasi dito yung karaniwan na iba, no? Nalilito, no? So DBW, so ko-convert natin. Teka, kulay-kulay, no? Okay, kulay-kulay, yan, no? So DBW, ko-convert natin, no? Into DBM. So paano po yan? For example, DBW, no? And conversion of a reference to another reference is allowed. Okay? So, ang M natin, alam natin, raised to the third power. Ang watt? Raised to ilan po sa power yung watt natin? Ilan siya? Sir, wala. O, ibig sabihin, so wala, 0 lang yan. Ayun, no? So, for that, we have your 0 going to 3 natin. Sabi nga natin po, minus lang po yan. And definitely, yung absolute value po yung kukunin natin. So, we have your 3 po natin. Okay? So for that, sabi nga natin, therefore, so ibig sabihin pala, no, if you want to get the value of a DBM, okay, given po ang DBW natin, simply plus, ano lang siya, no? Okay, 30 lang siya. Or again, it's vice versa. If you want to get the value of your DBW, lipat lang sa kabila yan. So we have your DBM minus 30 naman siya. Yan. Alright, no? So for that, so those are the, sabi nga natin, no, conversion from a reference to another reference po. So, pwede po yan. Okay, yung mga yan. Na? Okay. So, sige, paki-screenshot po natin. Okay, screenshot. Alright, screenshot. Na-screenshot natin. No? So, yan. Okay. Now, next natin, how about the operation? Okay, operation naman. Okay, ng ng pinaka tawag dito reference level natin. So sir, pwede po ba ang mangyari we have your DBM, okay, plus or minus DBF? Pwede po ba yan? Yes, pwede yan. Pwede sir pag naka-drugs ka. Yeah, no? Bawal. Yeah, no? So bawal po yan. Okay? You cannot add a reference to another reference natin. Yeah, no? Sir, how about DB mu? Plus or minus DBW. Okay.
huwag nang ipilit, bawal po yan. No? So that is invalid unless nasa Mars ka. Yan, no? Okay, hindi pwede. No? Okay, sir, teka lang. Baka naman po ito no? So DBF naman, no? So plus or minus, sabi natin, that is DBW, no? So baka pwede yung ganyan. So again po, invalid po yan. No? So why it is invalid, sir? Kasi remember class, they're of different reference level eh. So kitang-kita naman natin, we cannot add or subtract a reference level to another, which is the other one is mealy, the other one is femto. No? Or parang dito, di ba, pag para kitang-kita natin, ayan, no? Oh, nakita natin magkakaiba po sila ng no? Ng reference level. So hindi talaga pwede. Okay, so parang kayo lang yan, no? May kanya-kanya kayong reference, di ba? No? Kaya sabi ng iba, you cannot compare my reference to your reference. Yan, no? So kaya nga beauties, sabi nga natin, is on the eye of the beholder. Yan, no? So depende no? So kung paano mo siya nakikita. Ayan. Yan, no? Okay, so for that, hindi po pwede ha. Magkaiba siya. Okay. Sir, baka ito, no? So kasi yan magkaiba po no? Kung about DBM plus DBM, no? So adding the same reference level, pwede po ba yan? And of course, yes, hindi pwede. Yan, no? So hindi pa rin po pwede yan. Okay? Diba siguro napapa-oo no? Mali. Yan, no? So bawal po, no? So let's say for example, if we have here your DBW plus DBW, and definitely, okay, invalid po yan. Okay? So ibig sabihin pala sir, no? Adding the same reference level, no? Adding, no? Addition of same reference level is definitely invalid po siya. Okay? Okay, now. Next. So, sir, nakita namin dito, addition. Okay, sir. How about subtraction of same reference level, no? So, subtraction of same reference level, okay, so definitely, yan po ang valid. Yan, no? And what is the carrying unit natin? And the carrying unit po natin is okay, decibel. No? Kaya yun. No? So again, if we have here a dB mu minus, ayos ko lang, no? So minus dB mu, subtracting the same reference level, that is valid. Pero anong napansin natin sa, teka lang sir, decibel din, no? Yung reference level, yung resulting unit natin sa panga, if we have sir let's say for example dBF, minus dBF, no? So yan po ba ay valid? The answer is yes, valid po yan sir, no? And ano nga ulit yung carrying unit niya? So decibel, yan, no? So ganyan po yan, no? So nare-recall natin, maybe we're asking nga, no? Kung di na-recall, sir, bakit po siya naging valid? Okay? So ganito po yan, no? Kapag subtraction, valid siya, no? Sige, let's have an example. Okay? So let's say we have your is dBm sub 2 minus dBm sub 1. Now, valid po ba yan? Is that equal to 8 decibel natin? Okay? Now, so tignan po natin. So we have your 10 log of a power level sub 2 all over 1 milliwatt po natin. Yan. Minus. Okay, syempre, copying ko na lang no? So, yan. And then, lagay natin dito. Uy, dito. Yan. Okay, no? And sabi nga natin, so purihin ko lang to. So we have your power levels of 1 minus power levels of 1. Is that really equal ba kay decibel po natin? Plus property of logarithm. So definitely, if you have your log of A minus log of B, that is simply equivalent lang sa log of A all over B. Diba, no? So ano lang, algebra. Okay, so for that, pag-check natin, sir, no? Pwede po natin sabihin niya na 10 log. Okay, suko pa. Okay, ulit. Iyan, no? So we have your 10 log of, we have your power level. So syempre, P2 na lang, no? Sub 2 all over 1 milliwatt. All over your power levels of 1 all over, ayun, no? Oo nga, sir, no? So kaya pala, no, every time we, of course, operate, no? Same reference level na subtraction siya, anong papasin natin sa denominator? Makaka-cancel out lang. Kahit na femto yan, kahit na watt yan, no? So makakancel lang po sila. O, diba, no? So and for that, pag na-cancel yung class, no? Is that really equal daw ba sa decibel natin? And of course, ano po ang matitira dyan? Ang matitira dyan is your 10 log of your P2 all over P1. And what is 10 log of P2 all over P1? Yung kaya natin, definitely equivalent sa dB lang siya. Yeah.
Okay, no? So sige po, yan, paki-screenshot natin class. Okay, nare-recall, no? So ganun nga siya, no? Okay, recap tayo, no? So recap natin class, no? So recap. So paano nga ulit? So again, a decibel, no? Note number 3 natin, a dB cannot be converted to any reference level natin. So ito po 'yun, no? Yung pinaka setup po natin na 'yan. Okay, hindi po pwede. In terms of operation natin, okay, pwede po siya. 'Di ba, no? And remember that the carrying unit is the kung ano po yung reference level natin. 'Di ba? So yun lang 'yun, no? Kung ano yung reference level natin. Okay, next natin. So conversion of a decibel, a conversion of reference to another reference natin, okay, allowed yun. So ayan po, no, nakita natin. No? So again, from a dBm going to dBmu, allowed po yan. No? Basta mga reference level to another reference, pwede po yan. Okay po. Yan, no? Tapos, how about the operation po natin? And on the operation, of course, no, adding or subtracting different, no, reference level is not allowed. Adding same reference level natin, again, is not allowed, but subtracting the same reference level natin, iyan. Valid po yan. But don't forget na ang carrying unit natin, nakano siya? Decibel siya. Yo. Okay? Okay. So, yan po siya. Ano? Okay. So, let's now go to the question. Ayan. Napunta na po tayo sa mga question. Right? Okay. So, yeah. No? Ito. Yun. Okay. Tapos, annotate lang. Yan. Okay, so question number 1. No? So again, first part natin is dB calculation. No? Okay, number 1. Okay, which of the following, teka lang, nakaharang tong si view. Yeah, cancel ko lang. Okay, which of the following does not represent actual amount of power po natin? Di ba kanina, no? So alin po dyan, hindi nagre-represent ng actual amount natin. Okay, and definitely the answer is Okay, dB. Kasi 'di ba sabi nga ni Sir kanina, hindi ka sure kung ang dB na 'yan is power, if that is a voltage or even a current natin. Okay? Sige, screenshot. Okay. Okay, next natin, no? So number 2, no? A level of 10 dBm refers to what, no? So ano po ba 'yun, sir? No? So for that, sabi nga natin, class, dito na lang ilagay ha. So remember, if we have here teka, ayusin ko lang ha. If we have here a 0 dBm, assume natin no? Ito po yung pinaka-reference po natin. Yan, no? So alam natin, class, yung idea na, sabi nga natin, no? Pag umangat ka on that 0, it represent a positive. Okay? So paano? Represent a positive. Yeah, no? Pag bumaba naman tayo with the 0 natin, it represent negative. Kaya remember, class, wala pong negative na decibel, ha? Tatandaan niyo yan, no? Wala pong negative na decibel. The negative only, no? Sabi nga natin, notify us that that value is below the reference po. Okay? So it's an indicator that the value is below the reference natin. Okay, now, sabi natin dito, sir, okay, the idea is, nga ulit? No? We have here your 10 dBm. So paano makakarating dun sa 10 dBm na yon? Plus, pinakita na po natin kanina yan. No? So, of course, that is, pwede bang ganito? Pwede bang ganito? 0 dBm plus 10 dBm para makakuha natin yung 10 dBm. Pwede po ba yan? Sir, pinakita niyo po kanina na hindi nga po pwede yung plus natin. Subtraction lang po yung pwede natin. Kasi, if you will have that, tawag dito, we have log of A plus log of B, and kalalabasan po niyan is log of A times B. O di ba maiiba po yung pinaka okay, exponent niya. Kaya nga hindi pwede. Hindi kagaya ng minus kanina, di ba nag-divide tayo, na-cancel po yung denominator. Okay po. Okay, alam natin na yung ganyan setup, hindi po yan pwede. So for that, ayan, ang pwede po dyan. No? So as you observe, we have your 0 dBm plus yan, 10 dB, and it will result to a 10 dBm po natin. Okay po. So ibig sabihin pala, no, kita nyo, no, naka-statement lang po yung choices natin. Yung po yung sinasabi ko, no. Kumbaga, kung minsan may mga computation na interpretation po yung pinapakuha sa atin. What's the meaning, no, of that computation, of that value? So for that 0 dBm plus 10 dB, so we now achieve a 10 dBm. Pero teka, wala pong 0 dBm dito sa choices natin. Puro mga naka 1 milliwatt yan. Class, di ba, no? Ano pong sabi natin? If that is a dBm po, okay, so paano nga ulit yung natin?
no? Kaya yan po ay dBm, ibig sabihin that is, no, 'di ba? That is 10 log, no, na dBm siya. Kaya that is 1 milliwatt po natin. Eh teka lang, ano po yung pinaka-numerator natin? In the numerator, the power level class is also equivalent to ano? Okay, 1 milliwatt. Naka-designate lang na yung power level mo is also 1 milliwatt. So ganun siya, no? And for that, since parehas yan, ay di syempre, what is 10 log of 1? And 10 log of 1 po natin, that is ano? Okay, 0. And definitely, kaya palang sagot dyan is, so yan, no? So letter B. So that's 10 decibel above 1 milliwatt po natin, no? Okay. Excuse me. Sige, screenshot po natin. So class, hindi ko na nilagay pero sige, no? Again, malinaw naman po ng idea natin ng, okay, that if you have here a 10, ayun, no? Sinisingot ko sa baba, 10 log of 1, eh alam po natin 0 po yan, ha? Okay, so 0 po yan. So this setup po natin, no? Teka lang, ayos ko lang class. Iyan, no? Isa pa. Iyon. Okay, so etong 10 log of 1 natin is 0. So gaganyan-ganyan yan, pero magagamit natin yan as we go on po, no? So yun po yung idea sa kanya. Okay? Alright, kaya naging 0 dB yun, no? So yan, sige, no? Screenshot ulit. Okay. Okay, so clear ko na siya, ha? Next natin. Okay, now next one, class, no? A 0 dB means, yun, kalalagay lang ni sir, balik ko ulit yun, no? Ano sabi nga natin? Ayan, sir, nakalagay po dyan, no? If that is 0, okay, bigay kulay. Iyan, no? If that is 0 dB, ito po yan, no? That is 10 log of 1. Kung 1 po yan, ibig sabihin, para sinabi mo, sir, na 10 log of your P2 all over P1 natin, na kaya naging 1 po yan. Na naging 1 po yan, kasi yung P2 mo equal sa P1. And if that is P2 equal to P1, so therefore, may nadagdag ba? Wala. May nabawas ba? Wala rin. Okay, so for that, the answer is no. Okay, no gain. Ay, sorry. Ano yun, no? Yan, no gain. Okay, no loss. Yan. Okay? So, yan po yung karaniwan na sinasabi na huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan, no? At hindi ka rin magkakaroon. Yan, no? So at least ang tawag pala doon, 0 decibel. Yan, no? Okay, no gain, no loss. Okay. Alright? Alright, next natin, no? Number 4. Which of the following operations cannot be performed with dB values, no? And class, napansin nyo kanina sa mga operation natin, plus or minus lang. So hindi po kasi pwedeng multiply or divide ng decibel po natin. Bawal po yun, no? Kaya yun, okay? So again, so addition and subtraction lang siya. Alright, so yun po, no? So that is for number 4 po natin. Okay? Okay, next natin for number 5, to which can a dBm value be converted? O, di ba, no? Nakita po natin kanina yan. Sure, di ba hindi po siya pwedeng i-convert dito sa dBmu po natin? Po, no? Kumbaga, bawal po dyan. Class, teka lang. Bakit? Eto nga, power na nga yan. Hindi siya pwede i-convert dyan. Mas lalo na to. Kasi your V, that is what? The same as okay, no? Sabi nga natin, di ba, no? So, that is the same as natin class, no? Ay, teka. dBm pala to. Sir talaga, no? Sorry. dBm pala yan, no? So, which a dBm value could be converted? Sure, okay? So, dBm yan, syempre, dBmu, pwede yan, no? Pwede. Lumagpas pala. Ito, iyan, okay? Yung dB na yan, no? So, hindi pwede po yan. Kasi hindi mo nga alam kung saan po galing yan, okay? And the same manner, kasi ito is power, okay? Power po yan. And definitely, syempre, voltage, no? Voltage po yan, no? So that is voltage po. Lalong hindi po pwede ang class. So for that, etong dalawa pala ang sagot natin dyan. Okay? Kasi ang tanong niya, to which can be converted. Pinakita na natin kanina yung letter B, no? Which is dB. So this time, etong isa is in terms of voltage po, no? Alright. So therefore, the answer is, okay, more than one of the choices natin. Yeah, no? So parang sa board lang class, no, pag nakakita kayo ng tawag dito all of the choices, yung mga ganyan none of the choices, no. Pero nga lang kasi kapag kapag all of the choices, may titignan nyo
Kasi karaniwan 90% tama eh, no? Kaya yun, no? Pag wala nang maisagot eh, no? So kapag none naman, karaniwan kasi wala nang maisip na choices eh, no? Kaya none of the above na lang, parang ganun eh, no? Kaya bihirang sagot. Pero syempre 10% eh, no? Who knows, no? Kaya titignan nyo rin. Okay? So check nyo rin siya maigi. Right? Okay. Siya, no? Okay, next, number 6. 10 dBF is equivalent to, sabi nga natin, oh sir, meron po tayo kanina niyan. Ayan, no? Tignan nyo klase. No? Balikan ko dun sa ano natin. Okay, so ito. Iyan, no? Oh, ano nakita natin dyan sa operation? Ayun, ayan, no? Ito. Oh, di ba? So, isa pa. Iyan, iyan, oh, di ba, no? So, meron tayo, di ba? So, you can check your operation po natin. Right? Okay, just to show you, no, na yan po yung mga nadaanan po natin kanina, no? Okay, so for that, ilagay ko na po dito ha, diretso na po natin. So dBF to dB mu, kasi nga, ang meron tayo dBF, okay, which is equivalent to dB mu plus ano nga to? 90. Ngayon, si dB mu po, okay, ang pinapahanap. Okay, given naman po ang dBF natin. So yan nga din po yung ginawa ni Sir kanina, no? Transpose on the other side, that is 90. Okay, kaya yon. And for that, apply na po natin. So that is 10 dBF. Okay, minus 90, so will give us a value of ano, negative 80. Or, ang ibig sabihin lang yan, that is negative 80, okay, dB mu. That will represent the final answer natin. Yan. Okay. No? So, mamaya pag nag-break class, no, itatanggalin ko yung screen share kasi may background pa pala, no, para makapagsulat ako sa baba. Nakalimutan ko tanggalin, no. Kumbaga, yan. Yan, okay. No? So letter T. So, mamaya tanggalin ko yung background para makapagsulat ako sa baba. Okay? Okay. Right? Screenshot, of course. Screenshot po natin. Okay, nice screenshot po natin no? Okay, next natin guys, no? Now, for number 7 po natin, what is the difference between 25 and, negative 10 dBm. Ganun po yun. Kasi baka mamaya akalain natin, 25 na constant minus ano, hindi po ganun ha. Ang ibig niya po sabihin dyan, no, that is 25, ayos ko lang. So that is 25 dBm minus negative, sa paano? Minus negative 10, okay, dBm po natin. Yun. Diba, no? And for that, so ito po ay negative. Teka lang sir. Negative, magiging positive. Diba, bawal po mag-add. Hindi po ganun yan. No? So remember, this is operation. Okay, so lilinawin po natin. So this one is the operation, which is subtraction, of course. Okay, pangit, no? Operation. While the other one is, sabi nga natin, the sign. Kaya negative, naging positive lang. No? So something like that. So for that, syempre, so will give us a value of 35 okay, decibel. That represent the final answer. Tanyo, may dBm po rito. No? Kumbaga, simple lang yan. Pero kung nagkamali ng pili, no? Sayang naman. Okay? For that, letter B po yan. Yeah. Okay, no? Yeah, right? Screenshot. Okay, na-screenshot po natin. No? Alright, next natin. Okay, what does a power difference of negative 3 dB mean? Ayan, no? So hindi po kasya kasi yung background, no? So dito na lang sa OneNote natin. No? So ano bang ibig sabihin ng negative 3 dB na yung class? No? So tignan po natin dito. Now, remember yung kanina po na setup natin, sabi natin, no? So power in decibel po natin, that is simply equivalent to your 10 log, okay, of your P2 all over P1 po natin. Okay, so sorry, no? So yan po yung pinaka no? Designation po sa kanila. Teka, ayos ko. Yan. Okay, no? Ang sabi po dito, 1/2 daw, no? Ang setup daw natin class, karaniwan, P2 is equivalent to 1/2 daw ng P1 natin. So why do we choose 1/2, no? Especially in our electronics, no? Remember class, the 1/2 kasi po natin is what we considered as the safety factor. Okay, it is a safety factor natin. Sure po tayo na mag-function siya appropriately. Kasi 50% na nga yung kinonsider natin. Kasi remember, in any system, there is a derating factor. Yung derating factor natin, pabababain niya yung mga maximum value. So para maiwasan na ito yung Pmax mo, bumaba siya because of derating factor, mag 50% po tayo. Okay? So ganun po yun, no? Yung idea po niyan. O ngayon,
apply po natin dito yan. No? So as we apply it, class, of course, we have here your 10 log of, syempre, no? We have 1/2 of P1 all over P1 po natin. Pangit. Sa paano? Okay. So 1/2 of P1, yan, no? All over P1 po natin, no? Your P sub 1. And ano masasabi natin, class? Of course, no, we can cancel out po. Okay, yung P sub 1 natin. So, therefore, ano po yung magiging sagot nito? Ano? Paki-double check what is 10 log of 0.5, 10 log of 1/2. Definitely tama po ba? That is approximately negative 3 decibel po natin. And this negative 3 decibel natin, class, that is what we call from this setup po natin, we call it as the half power point natin. No? So half power point, or hindi ko na ipapakita yung derivation, no? Simple lang naman, that is 0.707 ng voltage gain po natin. Yeah. Okay. Sige, no? Screenshot po natin siya. Screenshot. Okay, na-screenshot. And for that, balik po tayo doon. And the answer for this, ayun, no, a loss of 1/2 of the power. Kasi nga, negative 3 dB po siya. Or 3 dB down. Yeah. Okay. Right? Okay, next po natin. Number 9. Determine the attenuation in decibel for the attenuator having an input power of 100 milliwatts and an output power of 3.5 milliwatts. No? So, tignan po natin to. Okay, etong concept po na yan. No? Check po natin siya. Okay, ganito po yan. Okay, na, ay, sorry. Right, lagay ko dito. Layo. Napunta doon. Yan. Okay, no? Okay, class. Ganito po yan, no? So, titan ko. Basa pa naman. Okay. Ay, na-screenshot to, ano? So, sorry, of course, paki-screenshot po yan. Okay, ba? Hindi na-screenshot. Okay, na-screenshot, no? So, okay na, no? Okay, next natin, number 9, class, no? Paano po ba yung idea dyan, sir, no? So, sabi nyo dyan, class, of course, we have here, okay? So, we have here an attenuator. Okay, so meron daw tayong attenuator. Yan. Okay, and then, so attenuator. Now, since it is an attenuator, so definitely it introduces what we call the loss. May loss po yan, yung attenuator po na yan. No? So, ito po yung solution, of course. No? Now, sabi natin, sir, so from that one, syempre, no, meron po tayong input dito. Okay, and dito naman po yung pinaka-output natin. Okay, so yan po siya. Now, ang sabi dito sa problem natin, so we have an input power of 100 milliwatts and an output power of 3.5. So kaya nga tinatanong niya, no, determine the attenuation, the one pertaining to the loss po yan. Okay, so ibig sabihin, ibig sabihin dito pala, okay, nag-input tayo ng 100 milliwatt. Okay, and pagdating po sa output natin, no, naging ano na lang siya. Okay, 3.5. Yung laki ng loss, no? Kasi from 100, naging 3.5 na lang siya. So ngayon, ang tinatanong dito, ano daw po yung value ng okay, loss natin. Okay, so sige, no, a-analyze natin yan. Class, ganito po yan. Okay, note number, okay, 5. 5 na ba? Teka, tignan ko lang, ha. So, note number, tayo? Yan, no? Number 4 pala. Yan. Okay, so number 4. Yan. Okay, no? So sabi natin, note number 4. Okay, so ano po yun, sir? No? Now, pag connect natin yung class, remember that DBM and DBW, ayos ko lang, no? So DBM and DBW are commonly used. Okay? So yan po yung mga commonly used natin. Okay? Commonly used reference level. So ibig sabihin, hindi na po ini-indicate and automatically, sila na po yung gagamitin. Kagaya rito, class, in this computation, wala man naka-indicate, definitely, no, ang gagamitin po natin dyan, DBM or DBW. But kapag yan po ay parehas, nasa board exam, no, nasa choices parehas, ang pipiliin nyo is the DBM po natin. No? Mas gamit po ang DBM natin kaysa sa DBW. Right? Okay. Sige, no? Kaya pansinin nyo, class, no? So, ganito po yung idea niyan. Ganito, no? So, since decibel, di ba ang concept natin, kung ano po ang mga dinaanan, yun yung i-consider nyo hanggang makarating sa output natin. So, this analysis, class, is the one we also apply in our microwave system. Ganun lang po yun. So, mas makikita natin kay number 10. No? Pero anong gustong ipakita ni Sir Jan? Ganito po.
para makarating ka sa output, no, this is your P out. Ano po ang dinaanan niya? That is the P in po siya. Okay, so if this is your P in, no, sabi po natin, okay, ano nga yung gagamitin natin? So automatic, ang gagamitin mo na unit diyan, dBm. Teka lang sir, kaya po ba dBm ang pinili mo kasi nakamiliwatt po to? Ay hindi po. Okay, remember class again, no? Ito pong dalawa lang ang ginagamit natin. Most likely ang dBm po ang mas ginagamit. 'Di ba kaya nga yung EIRP, the effective isotropically radiated power, naka-dBm po yan. No? Diba, no? Or even the RSL. Ano po yung RSL? The received signal level. Because of the EIRP, kaya naka-dBm po siya. Okay? So, ang ibig sabihin ni sir, no, it doesn't mean, kung yan po ay, let's say, for example, no, 3.5 milliwatts, pwede natin express siya, no? It can be expressed, no? Can be expressed in, no? Pwede rin sa dBm, pwede po sa dBW, pwede po sa dBF, and etc. Okay, so ganun po yun. Ganun po yan. Hindi ibig sabihin na kasi milyon kaya milito. Hindi po. So ayan po yung dalawang commonly used na power level po natin. Okay po, no? So ganun po yun. And for that, ano po yung dadaanan niya? So input, tapos ang dinaanan niya is loss. Okay, and for that, class, ito pa isa, dito nyo ilalagay yung pinaka, okay, operation, no? Ng loss natin, and since loss yan, that will be your decibel. Anong gustong ipakita ni sir, no? So meaning class, pag nagre-represent ka ng loss, iba yung kukulay ha. Halimbawa, loss, ito may kita natin sa my specs sa'yo, bawa 1.2 dB. O kaya naman sabihin natin, loss, equivalent to 2 dB for every 100 foot length. O, yan po, yan, valid po yan. Ganito na lang, no? So, yan po yung mga yan, valid po yan. Hindi ka naglalagay ng negative on the representation of loss natin, kahit tignan nyo sa specification. Okay? So, kaya hindi po pwede, ha? So, na makikita po sa inyo is, let's say, so, let's say, for example, sorry, so, ano ko lang to, angat ko lang ng konti. Okay? Tapos, copyin ko lang. Kasi hindi po pwede ha. Yan, no? So, ibig sabihin, hindi po pwede na ang mangyayari sa kanya, okay? Excuse me. So, ang gagawin nyo, ang loss natin, so negative 1.2, no? That is how you represent the loss. Okay naman, loss natin is negative 2 dB per 100 foot length. Hindi po. Okay, hindi po ganun yun, no? So, mali po yan, no? Hindi po ganyan ang, representation natin, ha? So, remember, so eto po yan, no? Kumbaga, wala pong naka-indicate na negative sa kanya. Yun. Okay, saan natin lalagay negative? Dito, sa operation po natin. Okay. And since we have dBm minus dB, so ano po yung carrying unit niyan? And for that, okay, naka-dBm po siya. Class, ganun po yun. Okay, so that is how we represent it. Okay, so yun siya, no? Alright, sige, paki-screenshot po natin kasi hindi na kasya, no? Screenshot natin. Okay, paki-screenshot. Alright, screenshot. Okay, now next natin no? Now, sir, from this formula, kasi po ang pinapahanap sa atin is loss, no? So for that, so that is your loss in terms of decibel po natin. That is equivalent to what? Transpose lang yan, no? So we have your P input in terms of dBm natin minus, ayun na, no? We have P output in terms of dBm natin, no? So kasi class number 1, hindi mo pwede sabihin dyan, ang gagawin lang natin, no? That is 10 log of 100 milliwatt, no? Hindi po ganyan. Remember, no? Kumbaga, decibel is ratio. Kaya hindi pwedeng 10 log of 100. Mali po yun, no? So wala pong ganun. Okay po? Okay, so that's why we need to express it accordingly. Okay, kasi syempre, no, pag isinolve po natin. And for that, ayun, apply na po natin. Since naka-dBm yan, i-apply natin, no, yung reference level natin. So in the input, we have 100 milliwatt all over 1 milliwatt. Okay, minus in the output, so we have your 10 log of 3.5. Okay, milliwatt all over 1 milliwatt po siya. Yan. Alright, no? Sige, paki-double check nga po natin, class. And for that,
the loss is equivalent to ano, no? Tama po ba? That is 14.56. Okay, no? 14.56 decibel siya. And that represents the final answer natin, class. Okay. So lalagyan ba natin ng negative dito? Hindi po, no? So pag loss, class, so wala pong negative yan. Okay? Ganun po, no? Yung setup natin sa kanya. So, okay, screenshot. Screenshot po natin. O kaya kapag tinignan po natin dito ano sa number 9 nating klase, no, take a look at this one. Oh, tanyo, no? Kung titignan natin, no, oh, you know, yung letter A natin, no, may negative. Oh, di ba? Baka mamaya ay kasi loss, lalagyan ko hindi po 'yun no. And for that, so syempre the answer must be ano? Okay, letter okay din natin. Okay. So, ganun po kaimportante 'yon ha. Dun sa ano natin no, dun sa setup po natin na 'yon. Okay? Okay, so yan siya, no? Alright, next natin. Yan na, kopya. Okay, okay, how about this one? Okay, the next one. Syempre, screenshot ko na lang to. Tapos, lagay natin doon, no? Sa OneNote. Okay, so yan siya, no? So, ito yung sa number 8, ha? Okay, ay, doon pala, no? Sa ano natin, mamaya na lang, no? Okay. Okay, ano sabi kay number 10 natin? An amplifier with 10 dB gain is connected to another with 10 dB gain then by means of transmission line with a loss of ano daw? 4 decibel. Ibig sabihin sa Reno, kung check lang po natin yan, okay, lagay ko na po dito. So, ito yung isa. Tapos, okay, ito yung another one. So, we have a cascaded amplifier system. Tapos, ito, liitang ko lang. Okay, kasya na, kita naman no? Yeah, kita naman siya no? And then this will be the solution class no? Yeah. Okay, pangit. Yan. Tapos ito, angat ko lang. Okay, ang sabi daw po diyan, so we have cascaded amplifier natin no? So this one has a gain of equivalent to 20 decibel. Okay, for stage number 1. And for stage number 2 natin, so your gain is equivalent simply to 10 dB. Okay, 10 decibel siya. Okay? Tapos syempre no, connect natin 'yan. So lagay ko lang is section by section. The two amplifier is connected by means of a transmission line with a loss. O yan nakita nyo no? Nakalagay diyan loss of 4 dB. Sinabi niya ba negative 4? Hindi po. Okay, kasi loss nga no? Kumbaga represent it as a no, positive value 4 dB. Pag operation doon ka magne-negative, no? Now, of course for that one, so we have here your input. Okay, so ito po yung input natin. And on the other side natin class, of course, this corresponds to your okay, output po natin. Yan. Okay, no? Now, ano sabi sa next part natin? If a signal with a power level of 25 milliwatts, no? May signal po tayo. Okay, so this is your P in, no? Equivalent to 25 milliwatts. Okay, sabi niya calculate the power output. Again, may binanggit po ba siya na yung power output po natin must be in terms of dBm po? Wala. Okay, unless sinabi niya calculate the power output and express it in watts. Di ba, no? Mag-dBm ka, tapos pag nakuha mo na yung in terms of, halimbawa, nakuha mo na yung P output mo, no? In terms of dBm. Tsaka mo i-express, hindi ko sinabi i-convert. Iba po yung in-convert sa express, no? Express mo siya in terms of power level na ano po to, naka-watts po. Okay, kung may ganun nakaduktong dito, no? Wala naman nakalagay class, no? Since wala nakalagay, automatic ano po ang final answer natin diyan. So sabi nga natin kanina, it is expressed in terms of ano? Okay, dBm po 'yun. Yan. Okay. So ayan siya, no? So ganun. Okay, now, yung setup dito class, again, sabi ko nga yan po yung ginagawa natin or ginagamit din natin sa terrestrial microwave. So ano po ba kasi yung concept na yun? Pag yan na po ay naka-decibel, ano ang mga dinaanan niya hanggang makarating sa output natin? O di ba? Parang sinabi mo lang na input power ng transmitter, antenna gain, free space loss, o no? Kaya familiarization, kaya importante po no, yung topic natin kasi para mas maintindihan po yung higher comms natin as we go on. No? Okay, now, ang tanong, paano nga makukompute yung P out natin? Paano yan? No? Ano po yung mga dinaanan natin para makakompute po natin yung P out po na yan? Yan. Okay? So, di ba sir, ang nauna dyan, P in. Di ba? No? Dilagay natin dito, no? P in. And this is the reason
kung bakit yung output natin naka-dBm. Di po ba? No? So, ganun po yun. No? After ng input, ano po yung kasunod niya? Sir, gain. Di kung gain yan, di syempre, plus ano? Okay, G1 in terms of ano po? Okay, decibel. Yan. Okay. Now, after ng gain natin, ano yung susunod sa kanya? Loss naman po. Di kung loss naman yan, that is minus, okay, loss naman po siya. Okay, in terms of ano? dB rin. Yeah. Right? And finally, after ng loss natin, ay susunod na dadaanan kasi nauna is P-in, sumunod is gain, sumunod is loss, and yung last na dinaanan niya, bago makarating ng P-out is G2 po. Di lagay natin dito, gain kasi yan, o di plus siya. Okay, we have your ano, G2. Yan. Alright. So yan po, no? Yung gagamitin natin na parameter po sa kanya. Okay. So yan siya, no? Sige po, paki-screenshot po natin, class. Screenshot natin. Okay. Usog ko na no? Kasi hindi kakasya, no? Alright, nice screenshot. Alright, nice screenshot po natin. Okay, di-compute na natin, class. So for that, equate na po natin dito. So we have here your 10 log, okay, of your 2.5, 25 pala, okay, of 25 milliwatts, okay, all over 1 milliwatt. And then, ayun po, no, given na sila in terms of ano, no, decibel. Di diretso na lang, no? Pag hindi naka-decibel, syempre, express lang natin. 10 log lang, no? And then we have the loss po natin, which is 4 dB. And the gain natin is 10 okay, dB po natin. So for that, paki-double check natin, class. Therefore, your P output, no, is approximately equivalent to what? Tama po ba? That is 40 okay, dBm. Yeah. So that represent the final, ayaw. Yeah, that represent the final answer po natin. Oh, okay. So, siya, no? Iyan. Alright. So, sige. Okay, screenshot po natin. Okay, tama yun, no? 39.98. Yan, tama. Okay. Alright, nice screenshot po. Okay, so as we return, no, sabi nga natin, okay, so that is letter B, no? So 40 dBm po siya. Okay. Okay, so for that, class, that ends up the first part po natin, no, which is the decibel calculation. So next part po natin, pupunta po tayo sa ano? Noise. Yeah, no? Pero for that, so sige, no? Let's have some 5 minutes break lang, no? CR break lang. So after yung CR break, resume po tayo, no? Okay, so, sige po. So stop ko lang yung screen share nito, no? Kasi nga, tanggalin